Hello po mga kapatid, na kaunting aral tayo mula sa salita ng Panginoon. Mag-pray muna tayo. Yes Lord, salamat Panginoon sa gabing ito, sa inyong kahabagan, sa inyong kapatawaran Panginoon. Lord, salamat po, tayong salita niyo lamang ang lumabas sa aking mga bibig, magputawi sa aking labi Panginoon, at naihayag ng maayos ang inyong salita Panginoon. Sabay-sabay po namin itong aaralin sa oras na ito upang manawaan namin kung anong ibig ang salita na nababanggit sa Biblia, ang inyong pong salita Panginoon. Lord, salamat po. In Jesus' name Panginoon. Amen and amen. Yan. Usap tayo mga kaibigan. Aralin natin ang salita ng Diyos, ang understanding repentance and forgiveness. O ang Tagalog lang tayo, ang pag-unawa sa pagsisisi at pagpapatawad. Okay po. Kaya nga po, sinasabi na may mga katanungan tayo dito na tungkol dito sa pag-unawa, pagsisisi at pagpapatawad. Okay po. Aralin po natin ito. Hindi po natin ito ginagawa para sa pagiging banal-banalan. Ito po ay ginagawa ko upang palakasin ko ang aking spiritual o pananalig sa Panginoon, para sa pagbabago, tuloy na pagbabago ng buhay, at para sa mga blessings na tatanggap ko, at sa mga protection ito para sa anumang karamdaman na dadapo sa akin na iwaksi at halangan ng Diyos kung ano man ang mga nangyayari sa mundo, na ako'y patuloy na gabayan at kanyang protektahan. Lahat tayo ay dapat maging ganon. Tuklasin natin at aralin ang salita ng Panginoon. Ayan po. May tanungan tayo at sasagutin po ng Bible. Excuse me. Kaya pa ba nating magbago? Yun po, tanong. Kaya pa ba nating magbago? Kung sa sarili lamang nating pamamaraan gagawin ang pagbabago, maaaring matagalan at mahirapan tayo. Makakapagbago lamang tayo kung unahin nating ayusin at pagandahin ang relasyon natin sa Panginoong Hesus. Magsisimula ito sa pagtanggap natin sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang relasyon natin ito sa Panginoon ang tutulong sa atin na makapagsimula ng anumang pagbabagong gusto natin mangyari sa ating sarili o sa ating buhay. Yan. Kailangan po natin ay relasyon sa Diyos o ugnayan. Kailangan na makipag-ugnayan sa Diyos sa paghingi sa ating pagsisisi, paghingi ng kapatawaran sa pamamagitan ng ating panalangin na may pananampalataya at pag-aaral ng Kanyang salita, at tanggapin bilang Diyos na tagapagligtas ng iyong buhay si Jesus. Ayun po. Nakasulat po lahat yan sa salita ng Panginoon. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, Ikalawang Korinto kapitulo 5 talata 17. Kaya't ang sino mang nakiisa na kay Kristo ay isa ng bagong nilikha. Ang mga lumang bagay ay lumipas. Masdan ninyo, ang lahat ay naging bago. Sa pagkakaunawa ko sa talatang ito, kung makikiisa tayo kay Hesukristo, ay magiging isa tayong parang bagong nilikha, parang bagong silang muli. Kaya, kung makikiisa tayo kay Kristo, kailangan nating tuparin yung mga nasusulat. Magkaroon tayo ng bautismo sa tubig, sa Espiritu, tanggapin si Jesus Christ. Mahalaga yon. So may mga pagtanggap tayo sa Panginoon na kanya-kanya hindi pare-pareho kung paano natin tanggapin ang Diyos. Yan. At ang mga lumang bagay ay lumipas.
At masdan ninyo, ang lahat ay nagiging bago. Ang ibig sabihin, pag tayo lumapit na sa Diyos, tayo nakikiisa sa kay Kristo, yung mga kasalanan natin ay nawawala na at kalilimutan ng Diyos, pagpatawarin tayo at tayo magiging bago. Magiging fresh. At huwag na tayong magkakasalang muli kung maaari. Po, sabi nga sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 1 at 2. Yan. Ngayon nga'y, sa English, Romans chapter 8, verse 1 and 2. Ngayon nga'y wala ng hatol na parusa sa mga nakipag-isa kay Kristo, sapagkat pinalaya na tayo ng kautusan ng Espiritu na nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Yan, kung nakikiisa kay Kristo tayo, di ba? Bakit yung kasalanan natin na tinubos na Yesu Kristo, yung mortal sin natin mula sa ating salinlahi, mula sa unang nilikha ng Diyos. Sino ba yun? Nagkasala siya. Si Adan. Yan. Ngayon nga'y walang hatol na ang parusa. Tayo makikiisa kay Kristo sapagkat pinalaya niya tayo sa kautusan ng Espiritu na nagbibigay buhay sa pamamagitan ng Yesu Kristo. Mula sa kautusan ng kasalanan, kasi pag tayo hindi nakiisa, patuloy tayo nagkakasala. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayun po, sinabi po yun sa Romans chapter 6 verse 23. Ito ay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus, nating Panginoon, tagapagligtas. Diba? Libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, pero ang kasalanan may kabayaran. Anong pipiliin po natin doon, yung libreng kaloob o yung may kabayaran? Pero doon tayo sa libreng kaloob ng Diyos. Kalawang katanungan natin, paano magpatawad ang Diyos? Ang Biblia ang nagsabi na ang katangian ng Diyos ay pag-ibig, mahabagin at mapagpatawad. Tinanggap niya ang lahat ng lumalapit at humahanap sa Kanya. Ang pagpapatawad ng Diyos ay may kasamang pagtuturo at pag-aayos sa buhay ng Kanyang mga anak. Ipinadadama niya ang Kanyang pag-ibig at kinakalimutan ang lahat ng nagawang pagkakasala. Ayun po, pag tayo lumalapit sa Panginoon, tayo itinutuwid niya, ini-straight niya yung landas ng ating buhay. Diba? Wala naman taong lumalapit sa Panginoong Hesukristo na kung ang paglapit mo ay tama at naaayon sa salita ng Diyos, hindi ka ikakaliwa o ikakanan ng Diyos. Diretso ang lakad mo. Yung diretso yan. Wala tayo, hindi ka mo kung lilingon ka man, huwag mong babalikan. Pag lumingon ka, sabihin mo, hindi na ako babalik sa iyo. Mamumuhay ako ng matuwid. Mga ganung bagay dapat focus tayo. Focus sa salita ng Panginoon. Sabi nga sa Exodus chapter 34 verse 6 and 7. Ang sabi, ako si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nanatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo. At patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama. At ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo't ikaapat ng salinlahi. Nabanggit dito sa mga huling talata
Ngunit hindi ko pinapalampas ang kasalanan ng Ama, at ang parusa ko'y hanggang sa ikatlong salinlahi. Ito'y tumutugma doon sa pagkakasala. Para sa akin, nabanggit na talatang ito ay tumutugma sa pagkakasala ni Ham. Nung isinumpa siya kung mabasa natin sa Genesis chapter 4, mga ganyan. Banasahin natin yung pababa hanggang sa chapter 4:24, mga ganyan. Nasusulat doon, nung isinumpa ni Noah si Ham, dahil siya ay nagkasala. Kung gusto nating maunawaan yung pagkakasala na yon, hindi ko po may ibibigay kasi hindi naman po yun yung inaaral natin at hindi yun po yung topic. Basta't nandoon po, nasusulat po sa Genesis chapter 4 na chapter 4 nga ba yon, na yung sinumpa siya si Ham ay isinumpa ni Noah. Sino ba si Ham? Anak ni Noah si Ham, na sa pagkakaalam ko ay hindi to na ano yung sorry na waglit sa aking isipan, na si Noah ay ang anak niya si Ham, at siya sa pagkakasalang iyon ay isinumpa ni Ham. Isinumpa ni Noah si Ham. Kung ano man yung pagkakasalang yun, kayo na po magbasa para malaman nyo rin at matutunan po din natin kung ano po yan. At hindi si Ham ang nagsaper ng kanyang nagawang kasalanan sa pagkasumpa ni Noah sa kanya. Hindi si Ham, kundi ang kanyang anak na si Kanaan at ang mga salin lahi nito. Kaya kung mababasa natin sa Genesis na yung mga salin lahi ni Ham, mula kay Ham papunta doon mula kay Kanaan na nagsaper, na naghirap dahil sa sumpa ni Noah hanggang sa salin lahi. Sila ay mga naging alipin at sila ay naghirap. Mababasa po natin yan doon. Ayan po, ito po sinasabi dito sa Exodus chapter 34 verse 6 and 7 sa huling talata, ngunit hindi ko pinalampas ang kasalanan ng Ama, at ang pagpaparusa ko ay hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Like ngayon, tatay ni Kanaan si Ham. Si Kanaan ay anak ni Ham, at si Kanaan ang nagdusa ng sumpa ng kanyang lolo na si Noah. Ayun po, mababasa po natin ulit yun doon. Okay po. Basahin po natin para po makita natin, maintindihan natin. May ikatlong katanungan. May limitasyon ba ang pagpapatawad ng Diyos? Sa Biblia, makikita na ang Panginoong Hesukristo ay nagturo ng walang sukat na pagpapatawad sa isang taong nagkasala. Hindi ipinapakita ang katangian ng Diyos sa pagpapatawad ng tao ng walang sukat at walang hanggan. Siya ay Diyos ng pag-ibig at punong-puno ng awa sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 8 to 10, at ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Pag nakaisa ka na kay Kristo, hindi na tayo mamumuhay sa laman, kundi mamuhay dapat tayo sa Espiritu. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, basahin po ulit natin, medyo nawala po ako. At ang nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung talaga, yon, ibig sabihin nito, ngunit hindi na tayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos.
Yun, kung talagang nananahan. Kasi nakalagay dito, kung talagang nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi tayo mabubuhay ayon sa laman. Sabi naman, kung ang Espiritu na ni Kristo wala sa isang tao, hindi siya na kay Kristo. Yun, kung ang kung ang Espiritu ng isang tao ay wala kay Kristo, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa tao, hindi tayo sa Diyos. Malamang sa iba tayo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Ibig sabihin, tayo nasa Panginoong Diyos at ang mga past natin ay tayo mga kasalanan sa mga nakaraan natin at tayo nagsisi, tayo nagrepent o tayo lumapit sa Diyos, tayo nakaisa kay Kristo, patay man ang ating physical na nakaraan, pati physical na buhay, subalit ang spiritual natin ay malakas at buhay at namumuhay sa atin ang Espiritu ng Diyos. Mas maganda yon, di bali ng patay ang katawan natin, basta't buhay ang ating spiritual. Sa physical na katawan ko nga ay puro opera yung tiyan ko, maraming sakit na nagdaan, pero subalit kailangan kong palakasin ang aking spiritual na katawan. Pagkat yun ang nararapat, yun ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi nga sa Mateo, di ba kung may limitasyon daw ang pagpapatawad ng Diyos, sabi sa Mateo chapter 18 verse 21. Basahin natin sa Mateo chapter 18 verse 21. Ito, lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailang ulit kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit nagkasala sa akin? Paulit-ulit na nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, ilang beses mo papatawarin niya? Ang tanong niya sa Panginoong Hesus. Makapito po ba? 7 ulit ko po bang papatawarin? Sinagot ni Jesus, siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito. Hindi na sinasabing 7 o makapitong ulit mo patatawarin, kundi 77 ulit. Kundi 70 ulit na 7. Ibig sabihin, 70 ulit na 7. 70 times 7. Ano yun? 70 times 7 sa isang araw? 490 ulit ka magpapatawad. Dahil ang pagpapatawad ay dapat ay walang hanggan. Walang limitasyon. Kaya nga, pangkaraniwan sa kultura nila noon, ang pagpapatawad noong panahon hanggang 7 beses sa isang taong ulit-ulit na nagkasala sa kanila sa loob ng isang araw. Ang 77 sinasabi ni Jesus ay nangahulugang 77 ulit, 490 nga. Wala naman sigurong taong kayang gumawa ng pagkakasalang 490 sa isang araw, di po ba? Sa kanyang kapwa, ikaw makayang magawa ng 490 pagkakasala sa isang araw. Siyempre, 490 ka magpapatawad sa isang araw dapat. Ang ibig sabihin lamang ng aral ng Panginoon, huwag nating bilangin o sukatin ang pagpapatawad sa atin ng kapwa gaya ng ginagawa ng Panginoon. Huwag tayong sumukat, di ba? Kasi sa atin, sabi, patawarin mo na. Pinatawad ko na. Di ba ganun sagot natin? Pinatawad ko na yan. Pero hindi naman bukal sa kalooban. Di po ba? Pinatawad ka na. Patawarin mo ulit. Yun ang gusto. Dapat daw ang pagpapatawad natin walang hanggan. Pero tao tayo, hindi natin kayang gawin ang mga ganung bagay pagkat tayo nagkakasala talaga. Sabi nga ni Jesus, sa salita ng Diyos, walang matuwid ni isa. Ang lahat ay nagkakasala. Sabi nga sa Nehemiah chapter 9 verse 31, Nehemiah
ah, Kapitulo 9, versikulo 31. Ngunit dahil sa inyong labis na kahabagan, hindi mo rin sila ganap na nilipol at itinakwil. Ikaw ay mapagpatawad at mahabaging Diyos. Ito like yung tulad ko na lang to sa pagbaha nung unang panahon, nung panahon ni Noah. 'Di ba? Yung baha. Hindi kung lahat ng tao ay nilipol ng Diyos, wala na tayo. Tandaan natin, hindi na tayo ipinanganak, wala ka na, wala sila, wala ako, wala tayong lahat. Kung hindi nagligtas ng tao ang Diyos, kung lahat ng tao ay nilipol, kung hindi pinagawa ng Diyos ng barko si Noah para sila ay maligtas, makapagligtas kahit hayop, 'di ba? Sakay doon sa barko. Sapagkat mahal ng Diyos ang mga tao. Nagtira pa rin siya para sa mga susunod na tao, sa alinlahi. Hindi lahat nilikha ng Diyos. Hindi lahat nilipol ng Diyos ang mga tao. Kaya pero wag nating sasabihin na hindi tayo nagmula pa rin kay Adan, dahil ang si Noah ay mula pa rin sa lahi ni Adan. Wala naman tayong ibang pagmumulan kundi sa nilikha ng Diyos. Isipin natin at tanggapin natin na tayo hindi nilikha ng Diyos. Ang nilikha ng Diyos ay isa lang. Si Adan, yan, nilikha siya ng Diyos. Mababasa niyo naman yan Tayo ay mga salinlahi lamang mula sa nilikha ng Diyos. Tayo mga salinlahi. Mga pang-ilang salinlahi na ba tayo sa nilikha ng Diyos? Ngunit kung sa pagkakasalang iyon ng mga tao noon, kung lahat tayo pinarusahan, lahat ay inano ng Diyos, wala na tayo. Ano na tayo? Wala nang tao sa mundo. Phase out ang lahat. Okay po. Pang-apat na katanungan. Paano ang tunay na pagsisisi sa kasalanan? Paano ang tunay na pagsisisi sa kasalanan? Ang tunay na pagsisisi sa kasalanan ay tanggapin at aminin sa inyong sarili ang nagawang pagkakamali. Yan, aminin natin sa ating sarili ang ating nagawang pagkakamali at mga kasalanan. Hindi tayo natatakot na tapusin at iwanan ang ating mga kasalanang nagawa. Hindi rin ito isang emosyon ng kalungkutan ng nararamdaman. Ito ay isang buong pusong desisyon na ituwid ang anumang pagkakamaling nagawa natin sa ating buhay. Hindi ito like emotion or sa love, mga ganyan, so girlfriend na nagkasala ka, mga ganon, emotion. Dapat buong puso natin tanggapin, ibalik na tayo humingi ng kapatawaran sa Panginoon at tayo magsisi sa kasalanan. At paano ba magsisi? Paano ba humingi ng tawad sa Diyos? Direkta mo sa Panginoon ang paghingi mo ng tawad. Manalangin tayo na may pananampalataya. Pinakamabisa, gaya ng nasabi ko noon sa video ko, na pumasok ko sa iyong silid, ipinid mo ang pinto, isarado mo ang pinto at ikaw ay manalangin sa Panginoon. Humarap ka sa isang sulok at pikit ang iyong mga mata na ikaw lamang ang nakakarinig at ang Diyos. Kayong dalawa lang ang nag-uusap sa pamamagitan ng panalangin na may pananampalataya, at sa Kanya ka maghayag ng iyong pagkakasala, magsisi ka, at ang presensya ng Diyos ay nandyan lang. Kayo lang ng Diyos ang nag-uusap. Huwag mong ihahayag ang pagkakasala mo at huwag mong i-confess sa iba ang pagkakasala mo. I-confess mo, idiretso mo sa Panginoon, sa Diyos mismo. Huwag sa tao. Dahil mamaya naghayag ka ng kasalanan sa tao para patawarin ka ng Diyos. Mamaya yung taong yon mas makasalanan pa sa'yo. Di ba? Or yung taong pinaghayagan mo ng kasalanan mo, pinagkumpisalan mo,
ay tsismoso, naihayag pa sa iba. Ay si ganito, ganyan, nagkasala, may ganito palang nangyari sa kanya, ganito pala yung ginawa niya. Hindi mo alam, pinaghayagan mo, makasalanan pa sa'yo o kaya tsismoso. Di ba? Di nang kalaga, lumaganap na yung ano mo, kung ano makasalanan na nagawa mo. Kaya kung ikaw, kayo lang ng Diyos ang mag-usap at walang makakalabas nun. Mabisa yon. Ganun po, dapat, yun. Sabi nga sa 2 Corinthians, ikalawang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 10. 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Sapagkat ang kalungkutan ayon sa kalooban ng Diyos ay nagbubunga ng tunay na pagsisisi tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutan ayon sa sanlibutan ay nagbubunga ng kamatayan. Ganda oh. Sabi nating aralin to sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Sapagkat ang kalungkutan ayon sa kalooban ng Diyos ay ayon sa kalooban ng Diyos ay bunga ng tunay na pagsisisi tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutan ayon sa sanlibutan ay nagbubunga ng kamatayan. May mga ganong bagay kung ang kalungkutan mo ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ay tunay na pagsisisi tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutan na ayon sa sanlibutan ay nagbubunga ng kamatayan. Like, siguro yung kamatayan na yon, ang makamundong kalungkutan, like brinake ka ng girlfriend o boyfriend mo, nalungkot ka. Ito sa physical lang to hindi ipasok natin spiritual. Physical to, tunay na nangyayari. Nalungkot ka, brinake ka ng girlfriend at boyfriend mo. Ang nangyari, nasaktan ka, nalungkot ka, nag-inom ka. Yun ang karamihan sa atin ngayon yung nasaktan, nag-inom. Diba? Umibig. Mga ganon. Yung mga nakababasa natin. Nagmahal, nasaktan, iniwan, ng ganon. Diba? Nag-inom, dahil hindi kinaya yung sakit, nagpakamatay. Okay, naglason. Ganon yung nangyari. Or, sa buhay physical to or nag-inom, nagmotor, nabangga, disgrasya, hindi umabot ng ospital, patay. Kaawawa. Diba? Yan ang nangyayari sa atin ngayon. Pero kung ang buhay, ang kalungkutan ay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi to kamatayan ang natin ito. Patungo tayo sa kaligtasan. Basta't nasa kalooban tayo ng Panginoon. Huwag lang talaga tayong lalayo sa Diyos. Sa 5, katanungan. Paano tayo makakatiyak? O paano ako makakatiyak na pinatawad ako ng Diyos? O paano ka makakatiyak na pinatawad ka ng Diyos? Ang kapatawaran ay hindi nakasalalay sa ating pakiramdam at isipan. Ito ay tinanggap na may pananampalataya at paniniwala na sapat ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus upang bayaran ang ating kasalanan. Ulitin ko. Ang kapatawaran ay hindi nakasalalay sa ating pakiramdam at isipan. Ito ay tinatanggap ng may pananampalataya at paniniwala na sapat ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus upang bayaran ang ating kasalanan. Ayan po, totoo po yun, tayo nagkasala mula sa ating inner sin, yung mula sa pagkakasala ni Adan, dala-dala po natin yan. At yun nga po, dala po natin yung kasalanan ni Adan pagkat yan ay kasalanan nagmula mula sa lahi
ng nilikhaang tao nung nagkasala si Adan. Dala po natin yan. Kaya nga pinadala ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga kung ang pagtanggap ng kapatawaran ay dapat may pananampalataya tayo at paniniwala. Tumanggap tayo ng kapatawaran mula sa Diyos na may paniniwala at pananampalataya na ang kasalanan natin ay tinubos ni Hesukristo. Pero porket nasabi dito na sa John 3:16, di ba lagi naman na magandang version, nasabi yun na pinagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tubusin ang kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Huwag nating hayaan na hanggang doon na lang tayo. Tayo ay dahil tinubos na ng Diyos ang kasalanan mula nung una, ay ligtas na tayo. Hindi po ganoon. Dapat patuloy tayong manampalataya. Huwag tayong malayo sa Panginoon para hindi tuloy-tuloy yung pagkakasala natin at hindi tayo mahiwalay sa Diyos. Ang pagbabasa ng Biblia, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pag-worship sa Kanya, ang pagsunod sa kalooban niya ay isang susi para hindi tayo malayo sa Diyos. Dapat lagi tayong malapit. Minsan dahil sa laki at tagal ng kasalanan sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng guilty. At hindi tayo makalaya dito. Ang Biblia ang nagsasabi na kinakalimutan ng Diyos ang lahat ng ating nagawang kasalanan sa oras na tayo'y humingi ng kapatawaran sa Kanya. Tama po yun. Sabi sa Romans chapter 5 verse 1, kaya't yamang tayo'y tinuring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon na tayong pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan nga po. Sa pamamagitan ng Hesukristo, kakaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Nung pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundong ito, siya yung naging daan upang tayo ay patuloy na manalig sa Diyos. Kaya pinadala si Hesukristo dito. Siya ay nagkatawang tao ang Espiritu ng Diyos. Siya ay naging example o halimbawa na gayahin natin ang kanyang ginawa. Ano na ginawa ng Diyos? Ano ba ang ginawa ng Diyos? Diba gumawa ng mabuti, ihayag ang kanyang salita. Ito pa rin kung ano yung nasulat doon. Yun ang gusto ng Panginoon. Sundan lang natin siya para hindi tayo magkasala. Sabi nga sa Jeremiah chapter 31 verse 34b, sapagkat makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko ang kanilang kasamaan. Yung kung tayo nagkasala, patatawarin tayo ng Diyos, kalilimutan na niya ang ating kasamaan. Kaya pag gusto nating mapatawad, manalangin tayo, lumapit tayo sa Panginoon, magsisi tayo, ihayag natin yung pagkakasala natin. Yun po. Sa ika-6, kailangan din ba tayong magpatawad ng walang limitasyon? Kaya nga po, gaya ng nasabi ko kanina, wala dapat limitasyon ang pagpapatawad natin. Kung nagkasala man ang tao, yun nga nasulat dito, maka-77 ulit. Ibig sabihin 490 times ka magpatawad kung kinakailangan. Dapat ganun. Huwag mong lagyan limitasyon ang pagpapatawad. Ipinakita ng Diyos ang pagpapatawad ng walang limitasyon. Kung ano ang ginawa niya sa atin ay ganun din ang gawin natin sa iba. Mahalin natin ang ating kapwa kahit nakagawa sila ng pagkakamali. Tulungan natin siyang magbago at ipanalangin siya sa Diyos. Ibig sabihin, kung ang tao ay nagawa mo ng kasalanan,
like ako, marami akong nagawang kasalanan, inihingi ko na ng tawad sa Diyos yun. Pinanalangin ko sa Diyos na ako ay patawarin. At yung mga nagkasala din naman sa akin, bagamat ay hindi ko talaga mapatawad ng pagkakasala, ay kailangan mong patawarin. At ipanalangin natin sa Diyos na, Lord, panapatawad na po namin ang mga nagkasala sa amin. At nang sa ganon, pag nagpatawad tayo sa nagkasala sa atin, patawarin din tayo ng Diyos. Kaya nga, di ba sa dasal ng Ama namin, sa panalangin na Ama namin, sa huli, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan gaya na nagkakasala sa amin. Di ba? O ibig sabihin, magpatawad din tayo. O magpatawad na tayo sa kasalanan. At si Lord na rin yung bahala magpatawad sa kanila. Ipag-pray lang natin sila. Sabi nga, di ba, mahalin mo ang iyong kaaway, sabi sa salita ng Diyos. Hindi ko lang yung verse nun. Mahalin natin ang ating kaaway. Hindi man ibig sabihin na mahalin o nakita mo yung kaaway mo. Di ba, nagawan mo ng kasalanan noon, ay galit na galit sa'yo. Nakita mo, niyakap mo, ay pinatatawad. Kailangan kitang mahalin. Hindi naman ganun agad. Ipag-pray mo ang naging kaaway mo. Na sa oras na magkita kayo, at panalangin mo na sa oras na magkita kayo, nawa ay wala na yung mga puot sa inyong mga sarili. Nakapagpatawaran na kayo. Ilapit niyo sa Diyos, ilapit natin sa Panginoon. Sabi nga sa Luke chapter 17 verse 3 o Lucas kapitulo 17 versikulo 3, kaya't mag-ingat kayo kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, sawayin mo siya. Ulitin ko, kaya't mag-ingat kayo kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, sawayin mo siya, at kung siya ay magsisi, patawarin mo siya. Diba? Sabi naman sa Mateo chapter 6 verse 14, sapagkat kung pinatawad ninyo ang iba sa kanilang kasalanan, patatawarin din kayo ng Amang nasa langit. Simple lang, di ba? Patawarin mo, papatawarin ka. Magkapatawaran lang tayo para tuloy-tuloy ang pagpapala, ang pagpapalapit natin sa Diyos. Kailangan natin relasyon yung ugnayan sa Panginoon Sabi nga sa Luke chapter 17 verse 4, yun na, walang limitasyon. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa isang araw, ay 7 ulit siyang lumapit sa iyo at nagsabing nagsisi ako, patawarin mo siya. Pero sa atin, mahirap sa tao, sa realidad ng buhay, mahirap magpatawad. Sa atin, ngayon, pag may nagkasala, ang gusto natin, pinapanalangin pa natin na mamatay na Ganun ba? Ganun tayo, mga tao. Galit na galit tayo. Sobrang galit natin, nananalangin tayo ng hindi maganda. Pinapanalangin natin siya na may masama nang mangyari sa kanya. Yung nagkagalit kayo, iniisip mo, pinapatay natin sa isipan pa lang natin Dapat pala hindi daw tayo ganun. Dapat patawarin natin pag humingi ng tawad. Pero tayo naman mga tao, huwag tayong paulit-ulit na magkasala. Huwag tayong gumawa ng kasalanan sa iba. Porkit pinapatawad tayo, aabusuhin naman natin. Dapat hindi naman ganun. Kaya, lagi lang nating isa puso ang salita ng Panginoon. Huwag tayong magbago. Huwag tayong magbago kung tayo nasa Panginoon na. Pero magbago tayo kung tayo nasa kasalanan. Magbago tayo, lumapit tayo sa Panginoon Diyos. Ayun po. Sana po may natutunan po tayong lahat sa ating aral na ito na pinamagatang ang pag-unawa at pagsisisi at pag-unawa
sa pagsisisi at pagpapatawad. Yan, pagsisihan lang natin mga kasalanan natin. Lumapit tayo sa Diyos. Mabait ang Panginoon, patatawarin niya tayo. Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung talagang hindi tayo mahal ng Diyos, wala na tayo, hindi na tayo nabubuhay pa. Sa panahon ngayon, kailangan natin ang Panginoon. Kailangan natin ang relasyon sa Diyos. Dahil sa lumalaganap na coronavirus, walang ibang gamot dyan, kundi ang salita ng Diyos. Kundi ang lumapit sa Panginoon. Lahat ng pagsubok na nangyari sa mundong ito, ang kasagutan ay ang Panginoon. Ang Diyos lamang. Kung naniniwala ka sa sinasabi ng Biblia, naniniwala ka sa Diyos, yan ang kasagutan. Paniwalaan mo ang Biblia, paniwalaan natin ang salita ng Diyos. At yan ay 101% na totoo. Po. Ayun po. Maraming salamat sa ating lahat. At nawain may natutunan tayo. At bago tayo magtapos, manalangin tayo ng maikli upang tayo ay gabayan pa lalo ng Panginoon para magpasalamat sa oras na ito. Ayun po. Yes, pray po tayo. Yes, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po sa oras na ito. At ako po'y nakapaghayag ng inyong salita. Nawa po ito ay maintindihan at maisa puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat at salita mo lang mo ang magmumutawi palagi sa mga labi ko, Panginoon, upang makapaghayag ng inyong salita, Panginoon. Ma-share sa pamamagitan nito, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po sa mga blessing, meron man o wala, na natatanggap sa araw-araw, Panginoon. Pinagpapasalamat po namin. Lord, idinudulog ko rin po ang kaligtasan ng pamilya ng bawat isa sa amin, ang pamilya ko or ang aking may bahay, Panginoon, na siya ay nagtatrabaho sa home for the agent na nababalita ngayon dito sa amin na sa kanilang trabaho ay may mga impact ng coronavirus, Panginoon. Nawa po ay ingatan niyo po ang aking asawa, Panginoon, na nagtatrabaho dito at ang kanyang mga katrabaho, Panginoon. Proteksyonan niyo po siya at gabayan, Panginoon, at nang hindi siya mahawa o ma-impact ng virus na ito, Panginoon. Inudulog ko po sa inyo ang kanyang buhay, maging ganyan po ang mga kapatid, mga kapamilya ko, Panginoon, sa bansang Pilipinas at lahat ng nananalig sa inyo at ang mga taong nananampalataya, O God. At magulang, pamilya, kapatid ko at ang mga kamag-anak ko, Panginoon. At Lord, hindi lang po yun, Panginoon. Yung mga frontliners, Panginoon, na nangunguna sa pagpapanatiling mapayapa ang bansang Pilipinas, Panginoon. Kung saan ang aking lupang sinalangan, Panginoon, ay patuloy niyo po silang ingatan, protektahan at gabayan, Panginoon. Iiwas sa anumang mga sakit at karamdaman at Panginoon, kung saan naman po ang mga tao ay sumunod sa anuman ang panukala at ng ating namumuno sa ating bansa, Panginoon. Sa bansa namin, Panginoon, bansang Pilipinas, Panginoon. At Lord, at nawa po ang mga ibinibigay pong mga donasyon ay maging maayos po at maabot po ng maayos sa mga tao, Panginoon. Sana po hindi po siya mag-away-away at walang anumang siraan, kundi magtulungan ang bawat isa, Panginoon. Yun lamang, Panginoon. Lord, patuloy niyo ang pag-iingat, Panginoon. Lord, salamat din po, Panginoon, sa inyong salita at patuloy po kami mag-aaral at para sa aming pagiging malakas sa araw-araw na pamumuhay sa physical o spiritual, Panginoon. At alam po naman namin kami nagkakasala sa isip, salita at sa gawa sa araw-araw, Panginoon. Pagkamat kami sa inyong kahabagan, sa inyong kalooban, kami inyong pinapatawad, Panginoon, at kinakaabahagan, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Wala po kaming ibabalik sa inyo, kundi purihin kayo, pasalamatan at dakilain. At tanging pangalan niyo lamang ang aming itataas. Sa pangalan ni Jesucristong Panginoon na aming tagapagligtas. Amen and amen. Ayun po. Salamat po mga kaibigan. Tayo matutulog na. Okay po. Good night. God bless. At mabuhay po tayong lahat. Patuloy lang po natin ingatan ang ating sarili. Upang nang sa ganon tayo ay may malakas na pangangatawan. At ipagpanalangin natin na huminto na ang
virus na ito. At tandaan natin, may nasusulat sa Biblia na may mga darating na pagsubok pa sa atin na ating kakaharapin. Kaya ang kailangan natin ay ang salita ng Panginoon. Word of God. Wala pong iba. Nandito lahat. Ang kasagutan. Yun. Maraming salamat and God bless ulit. Okay. Bye-bye.